Bawal sa batas kung ang rights ay sa ancestral domain o carp lands. Kaya lagi nating sinasabi dito na red flag yon kung ancestral domain o may carp ang titulo ng lupa. Ang pagbenta nito sa outsider ay null and void automatically sa ilalim ng batas. Ano ang mga dapat gawin kung itutuloy o nakabili na ng rights? Kung desidido ka o kailangan mong gawin ito, here are the extra diligence steps that you need to do. Number 1, i-verify sa DENR kung ang lupa ay alienable o disposable. Kung ito ay forest land o timberland, kahit isang taon ka pa dyan, hindi mo yan mapapatitulohan ever. Certification from NCIP, nasabi na din natin yan, siguraduhin na hindi ito bahagi ng ancestral domain ng mga katutubo. Kung nasa ancestral domain siya, automatically null and void ang transaction. At anytime, lagi kang kakaba-kaba na baka kuhanin niya ng government or paalisin ka dyan, wala kang laban. Check the history. Bakit rights lang ang hawak? Kung ito ay awardee ng gobyerno, halimbawa land reform, i-check kung tapos na ang prohibitory period, kadalasan ay 10 years, bago ito pwedeng ibenta. So kung nakarp naman siya, pwede naman siyang ibenta, pero maghihintay ka ng 10 years. And medyo risky siya kasi, actually very risky siya dahil for the span of 10 years, may mga clients na ang papel ay 2 years old pa lang ang CLOA title nila and gusto na nilang ibenta. Wala kasing guarantee ang bibili na yung 8 years na yon ay hindi magbabago ang usapan o kung mamamatay o wag naman sana hindi natin iniisip, 'di ba? Pero paano kung namatay, paano, madaming papaano kung ganto, paano kung ganyan. So it's a very very risky transaction that we all want to avoid. So, transfer of tax declaration ang next. Siguraduhin na ang tax ay malilipat sa pangalan mo sa assessor's office para may record ang gobyerno na ikaw ang nagbabayad ng amilyar. And, of course, dapat may physical possession ka. Siguraduhin na ikaw ang actual na nakatira o gumagamit ng lupa. Sa rights, ang taong nakapwesto ang may pinakamalakas na laban. Mga dokumentong dapat mong hawakan kung ang rights ay kung bumili ka ng property na rights lang. Deed of assignment or transfer of possessory rights or transfer of rights. Dapat notaryado ito. Waiver of rights mula sa seller at kung may asawa, dapat dalawa silang pipirma. Original tax declarations, lahat ng lumang kopya hanggang sa pinakabago kung nagpasalin-salin, and survey plan na ginawa ng isang licensed geodetic engineer. Period. Barangay certification na nagpapatunay na ikaw ang kasalukuyang occupant at babala. Sa mata ng batas, ang rights ay claims lamang. Pwede itong mauwi sa mahabang demanda sa korte na mas mahal pa sa halaga ng lupang binili mo. Kung gusto mong malaman ang proseso kung papaano gagawing titulo ang isang rights o tax declaration lang ng lupa, follow for more.